So yun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? Tingnan nyo tong Ethereum, oh. So marami tayong ano ngayon, gusto ko lang pag-usapan natin to mga kapatid kasi grabe, no, kahit ako liquidated ako mga lodi. Cut loss lang, cut loss, $6 to. Ito yun, makikita nyo dito yan sa post natin mga kapatid, no. Ayan, pakita ko lang, para isalamin nyo, no. Ayan, no, $6, no. GG, close price, oh. So sabi ko sa inyo sa future, hindi talaga ako nag-ano mga kapatid, no? Hindi talaga ako ang tawag dito. Nagma-margin ng sobrang laki, talagang maliit lang, no? Kasi para at least kahit papaano, no, hindi masakit funds na katulad niyan biglang tulo mga kapatid. Tingnan niyo tong Ethereum natin ha, yung Ethereum natin. Ito yung pinakita ko sa inyo noong nakaraan, di ba? Sabi ko, once na rejected dito, so ibig sabihin na rejected, no? Magkaroon ng isang candle na green, possible pumunta dito sa area na to. Kaya lang hindi. Sabi natin, once ma-breakout, kaya may guhit na ganyan yan, possible, pumagsak. So, ito na siya. Ngayon, ito kinakabahan ako dito, no? Bakit ako kinakabahan dito? Another confirmation na candle na hindi pumasok dito sa ating support, ay sa ating resistance. Nasa ilalim siya. Possible, baka magkaroon pa to ng drop, no? Possible lang ha, pag bumaksak dito sa 4,000 mga kapatid. No? So, pag bumagsak yan dyan, makikita natin si 3.9 ulit, no? At kapag pumasok ng 3.9 yan, medyo alanganin. Medyo may pagka-dump yan, mga idol, no? Yun yung nakapapansin ko. Tapos kung mapapansin nyo din, itong guhit na to, no? Hindi basta-basta guhit to mga kapatid. Kahit na 1-day time frame, kung titingnan natin ang 1-day time frame, eto siya. Rejected, rejected, rejected. Dito, breakout, no? Kung titingnan nyo, breakout, no? Pumasok hanggang dito sa area na to, 4,000. So, hindi niya na-break si 4,000. Hindi pa to breakout ha. Kasi 1-day time frame para to. Possible, kapag nagkaroon ng isang candle dito, pwede yan, bumaba. Pero ito, pag bumawi yan hanggang dito sa area na to at rejected, possible, umangat ulit yan. Okay? So, tingnan nyo yung nangyari dito. Yung ginuhitan natin, sabi ko nga, wag lang to mabibreak. Dahil kapag ito naman ang na-break, possible, baka kunin yung nasa ilalim natin, itong area na to, na si 3932 o si 38. Okay? So, if ever mag-dip yan ng 38, mga kapatid, if ever mag-dip ng 38, so mag-high margin position ako ng Ethereum. Mag-high margin position ako ng Ethereum, 100 USDT. Sa akin kasi, 100 USDT is high margin na, no? Possible, pwede din akong bumili, no, ng Ethereum gamit tong ating 326 USDT. So, yung nakaraan, magkano lang to? 240. So far, 326 na. Yan yung nakikita ko ngayon. And then, for me, for BTC, ito, laglag talaga. So, yan, no? Pero, nasa DCA area pa lang naman tayo doon sa TA natin, no? Hindi pa tayo totally liquidated sana. Kaya lang nag-close position ako. Kasi, wala maliliquidate ako. Ayoko naman maliquidate ako. Nagkamali kasi ako ng leverage. Times 50 ang nagawa kong leverage. No? Pero kung naka times 25 yun, no? Times 20, medyo kayang-kayang saluhin. Okay? So, ngayon, so far, pagmasdan muna natin ang galaw ni BTC. I think tomorrow ako magti-TA. Kasi, Federal News, no? Pagdating Forex Factory, kung mapapansin natin, no? Forex Factory, merong speak si Powell ng September 24, no? Fed Chair Powell speaks, no? Medyo ano yan, no? Kapag negative yan, ako makikita natin yung ilalim, no? So baka pati si 38 ng Ethereum lagpasan, no? Biglang bumagsak. Pero sana, no? Medyo gumanda-ganda mga kapatid yung ano ni Powell dito, no? Sana. Okay? So ngayon nakikita naman natin kung titingnan natin si Bam Aquino. Yan, no? Si Bam Aquino. So meron tong may shiner si Boss Bam Saan ba yung shiner ni Boss Bam? Alam ko may shiner siya nung nakaraan Tingnan lang natin. Hindi ko alam kung siya yun. Hanapin lang natin Ayun. Ayan o. So makikita nyo ba yan? Ayan o. Ipasa ang blockchain. The budget bill, no? So
kulit, no? Kulit ni Bam eh. Kasi nga project ni Mr. Bam, Senator Bam Aquino yan, mga idol, no? Okay. Sino ba? Alam niyo ba ang blockchain sa mga bago dito, no? So, kung hindi niyo pa alam yung blockchain, para kasi siyang ledger, no? O parang kwaderno, notebook, parang ganyan, no? Isipin mo na lang may malaki kang notebook na lahat ng tao pwedeng makita, pero walang pwedeng magbura, no? O kaya palitan lahat ng nakasulat doon. Yun yung isa sa sa tawag dito, isang nalalaman ko about blockchain, no? Dito rin nakasulat lahat ng transaction, halimbawa yung mga bayad, padala, kontrata. So nandiyan lahat 'yan. So parang Bitcoin din binubuo ng mga blocks, di ba? Tapos sabay decentralized platform, walang iisang may-ari, di ba? Kumbaga hindi siya hawak ng bangko o gobyerno. Imbis na maraming computer sa buong mundo ang sabay-sabay nagba-validate ng transaction, di ba? Puro computer ang nagba-validate lahat ng transaction. Kumbaga hindi hawak ng government and banking, no? Yung lahat ng transaction. Yun yung nakikita ko diyan. Tapos syempre, transparent at secure, no? So, yan yung blockchain technology. Lahat ng pwedeng sumilip kung tama ang transaction, pwede. Dahil encrypted, may mga math code, mahirap dayain. Kung may mga magtatangkang baguhin, kailangan baguhin lahat ng blocks na nakakabit. Halos imposible yun, no? Kaya maganda ang blockchain technology. Kaya sabi ko nga, sana maipasa yan, no? At sana din, di ba? Pati yung mga foreign platform, di ba? Maipasa din, mga idol. Okay? So, marami tayong nakikita ngayon, no? Kumbaga, kung iisipin natin, kwentuhang lang, no? Kwentuhan na ba nandito tayo? Makikita niyo yung mga video regarding doon sa nangyaring rally, di ba? Kung mapapansin nyo, may pumunta doon hindi para doon sa rally eh. Di ba? May pumunta doon na parang nanggulo lang. Di ba? So, kung titingnan nyo, nananahimik yung stoplight, pinagsisira. Di ba? Anong kasalanan ng stoplight doon? Bakit pinagsisira yan? Di ba? Kumbaga, napapansin nyo, di ba? Ang daming pumupunta doon nang walang kabuluhan lang. No? Parang, tama naman na dapat marami, pero dapat alam nyo yun, dapat inalam eh. Para samba yung rally na yun, di ba? And then yung mga gangster doon, di ba? Parang walang ewan ko para sa akin yung mga gangster doon parang lang, parang nanggulo lang talaga. Parang ang tingin ko nga sa kanila, parang dami lang. Tsaka parang alam mo yun, yung tipong ako para sa akin yung mga pulis, kawawa, di ba? Bakit kawawa yung mga pulis, mga idol, no? Lang yan. Tumutupad lang sa tungkulin, mga kapatid. Okay? Tumutupad lang sa tungkulin, pero napakadaming napakadaming nasaktan, nabato kung ano-ano, nabugbog ng ganyan. Di ba? Kumbaga, dapat hindi sila yung kalaban eh. Kung titingnan nyo, talagang pumapalakpak yung mga tunay na kalaban at tunay na korap. Di ba? Ang nag-away-away. Di ba? Kung sino yung mga nasa rally. Di ba? Tapos pulis. Di ba? Yung nag-away-away. Di ba? Meron pa nga yung mga rider. Sinigawan yung mga pulis na nakabarricade sila doon. Hinanapan, violation niya. Tapos syempre sumasagot yung pulis, pero hysterical naman siya. Di ba? Kung mapapansin nyo. Di ba? Kung gusto mo na magandang usapan, sumisigaw siya. Di ba? Parang nawala din yung moral nila eh. Di ba? Kung mapapansin nyo. Diba? Okay, yung iba, yung tama, yung pinaglalaban, pero yung iba talagang wala, nakakatawa, di ba? So, pinagtatawanan lang, no? Lahat ng pumunta sa rally, lahat na nanggulo doon na walang kwenta, pinagtatawanan lang kayo ng mga totoong nangurap, di ba? Kung titingnan nyo, baka nga sila yung nag-utos doon na papuntahin yung mga yan at manggulo eh, di ba? So, yun lang KGX at saludo sa inyong lahat at ako nagpaplano akong gumawa ng group ulit, no? Telegram para at least kahit papaano, 'di ba? Palitan tayo ng kuro-kuro kung ano yung mga bibilihin natin sa susunod na bear market, no? Sana nga mag-bear market na eh. Pero tulad ng sinabi ko, for me kasi hanggang 120 to 25 lang si BTC. Yun yung sinabi natin, mga kapatid, noon eh. 'Di ba? Kaya ngayon yung TA natin, scalp lang tayo, 'di ba?
Yun lang KJ at saludo sa inyong lahat mga kapatid.